Rekta na po tayo ngayon. Nako, ito tila yata butata itong si Matching dito kay Senator Robin Padilla, no? Dahil alam naman natin na iba ang paliwanag ng minority sa majority. Yung majority, nagkataon lang ba to? Ang paliwanag nila, masyado silang agresibo sa China. Hindi akala mo naman talaga no, may dating may ano akala mo talaga may ano sila no, may basta tira pasok sila. Etong minority sila, Robin Padilla at Senator Rodante Marcoleta, mahinahon. Ang gusto nila makipag-usap na maayos sa China. Ay hindi. Itong sila Pico Matching at ang iba pang mga senador, ang gusto, para yata away. Di ba? Kaya nga sabi sa lahat kahit saan tayo makarating, anong pinakamaganda? Yung pakikipag-usap ng maayos. Alam mo, katwiran nila, ginawa na yan sa panahon ng Duterte, wala nangyari. Sa panahon ng Duterte yun. Bakit? Sa panahon ba ngayon, sino ba nakikipag-usap ngayon? Yung pa rin ba sa panahon ng Pangulong Duterte? Ibahin nyo dahil sa panahon niya yun, Senator Rodante Marcoleta ang kausap ng ambasador. Di ba? Sa pamamagitan nun, may hawig na maari tayong makachamba. Kesa naman awayin natin ang China tulad ng ginagawa nyo. Di ba? Puro kayo patotsadahan. Hanggang saan? Nagmamalaki kayo. Hindi nyo nga masagot yung tanong si Senator Marcoleta na ipatala na ba sa sa talaan ng mga karagatan ba yung mapa na yan? May mapa nga, no? Pero naipatala na ba, no? O ito, panoorin natin si Senator Robin, sabi niya ng iba, asawa yata nito, ex ni Robin. Hindi, joke lang yon. Pero sabi ng iba yon. Totoo nga ba talaga yon? Lagay nyo nga dyan, ex ba talaga ni Robin yung asawa nito? Di ba? Ayoko magseta di ba? Kasi hindi naman to showbiz Pero sige, tuloy na natin si Senator Robin Padilla, ang kanyang sinasabi dito, ha? Bilang chairman ng public information po at masusing nakikinig po sa inyong palitan ni Senator Rodante Marcoleta. Katunayan, ako po'y masayang-masaya sa nangyaring palitan sapagkat nagkakaroon po ng paglilinaw. At ito po ang napakahalaga sa public information. Hindi. Mahalaga yan kay Senator Marcoleta kasi nga, in-educate niya tayo kung ano ang dapat gawin sa WPS. Kung ano dapat nasa batas tayo. Kumbaga parang sa isang sabi ko nga sa isang medical record o sa isang ospital, hindi mo pwede sabihin na ikaw ay may sakit ka. Halimbawa, nagpa-check up ka sa ospital, nagpa-check up ka, binigyan ka ng laboratory test ka, no? Ibinigay sa yung laboratory test mo, ikaw ba kaya mong basahin yung laboratory test mo? Kaya mo kung yun lagi nagkakagawian mo na pero yung mga result ng medical record mo na mabibigat na hindi mo na kayang basahin, doktor ang makakapagbasa nun at ang may karapatan nun, doktor ang magsabi para maresetahan ka. O hindi nakuha mo na yung medical record mo, no? O, ang gagawin mo ba, yung medical record mo, syempre hindi ka muna papacheck up Pwede mo siya ipabasa sa ibang doktor, tama? Pupunta ka ngayon sa malaking ospital, pinabasa mo yung medical record. Dok, basa ano nga to? Syempre magbabayad ka, Doctor's fee. Dok, ito po, check up ko, ito yung medical record ko. Nakita ng doktor, naku, iho, may sakit ka. May sakit ka sa kidney. Ang taas ng ganito mo. Ang taas ng keratinin mo. Ay, ganun po ba, Dok? Ay, oo. Ay, ito, re-recommenda kita, ha. Ito, gawin mo. Ito, pumunta ka sa espesyalista, ganito. O, di lalabas ka ng ospital. Wala ka pang pambili, wala ka pang pera, lalabas ka ng ospital, no? Ngayon ba, doon ba sa pagkakaano ng doktor na pagkakasabi may sakit ka? Ano yun? Kampante ka, may sakit ka, kampante ka na? Okay, may sakit ako. Pagmamalaki mo, may sakit ako. Ano yun? Ang kumpante ka na, o kaya, baliktarin natin, nalaman ng doktor, wala ka palang sakit. Ipagmamayabang mo ba yun? Wala akong sakit. O may sakit ako, wala akong sakit. Porkit sinabi ng doktor sa'yo doon, na yun ang result, hindi. Kailangan mo pa magpagamot. Magpa-admit ka na sa ospital kasi nanganganib na ang kalusugan mo. Ganon din yung ginawa dyan sa mapa na yan, kailangan mo na maipatala. Kailangan opisyal. Hindi sinasample ko lang. Gusto kasi si Senator Marcoleta, opisyal sa lahat ng bagay. May medical record ka. May patingin ng medical mo. Ipa-check up mo na to. Ikaw ba magsasarili ka? Hindi, tama na to. Magagamot na lang ako, tama na to, nalaman ko na sakit ko, okay na ako. Hindi, kailangan mo na opisyal. Di ba? Kahit sa trabaho Ikaw ba absent ka ng 1 linggo, 1 buwan? So wala kang maibibigay na katibayan kung bakit ka absent.
Di ba? Sinabi mo lang, hindi, nagkasakit ako eh. Pag didiinan mo, nagkasakit ka. Hindi, nagkasakit ako. Okay na yun. Eto, atin to eh. Kahit sa mga squatter eh. Kahit sa'yo yung bahay mo. Ha? Sa'yo yung bahay mo, itong bahay mo. Yung bahay mo, ano mo, yung kinatatayuan mo. Kahit sa'yo yan. Patunayan mong sa'yo yan. Yun lang yun. Daldal? Hindi. Kailangan mo may nakarehistro ba yan? Lahat ng bagay eh. Ito malaking usapin to. Isang bansa halos pinag-uusapan ito. West Philippines, mas malaki pa nga sa Pilipinas to eh. Diba? Kailangan mo ng opisyal para meron ka ba, Kiko? Ha? Asan? Hindi pa ka napapatala eh. Oh, ito, panoorin nyo. Bagamat naging paminsan-minsan ay nagiging mainit ang talakayan, pero yun po ay nakabubuti para sa ating mga kababayan na nakikinig po sa oras na ito. Ako po'y walang kaplano-plano magtanong, pero meron pong mga ilang bagay ang hindi napalawak sa usapin. Opo, katulad po, unang-una, nung nabanggit po ang suporta ng ating mga bayani na sa datahang lakas ng Pilipinas, ang kanila pong pagbibigay ng opinyon at komento, at kasama na po ang Department of National Defense doon po sa pagdamay nila. Kasi sinabi po ninyo na nagkomento sila ng pagsuporta kay Commodore. Ilabas mo nga, Matching, na yung mga, parang umaano pa siya, no? Parang alam yung mga salitaan niya ganito eh. Oh, yung mga politikong ginagamit yung taong bayan, yung mga massive na tao para sumuporta, gustong-gusto ng taong bayan, sumusuporta nga kay Tariela eh. Ilabas mo nga yung taong bayan sumusuporta. Alam mo yun, nililin lang nila yung tao para kunwari, madama yung tao na sumuporta rin doon kay Tariela. Eh, mali nga yung ginawa ng Tariela eh. Tariela, ito po ay kailangan nating linawin. Wala po akong sinasabi na may mali o ano, linawin lang po natin. Sapagkat, tama po ba ako kapag sinabi ko na ang Coast Guard, Philippine Coast Guard, hanggang sa mga oras na ito, ay nasa ilalim ng DOTR? Tama po yun. Opo. Ibig pong sabihin, ito po ay civilian uniform personnel. Yes. Ang paliwanag ng Department of National Defense ay bagaman siya po ay nasa DOTR, hindi rin kasi pinaliwanag o nilinaw kung ng China kung sino ang pinag-uusapan nilang certain Philippine Uniformed Service member. Ito problema rito eh, kada tanong, kada sagot, lumilingon eh. Kinukumpirma eh. Tama naman yung ginagawa niya. Pero dapat, sir, pinag-aralan mo yan. Kasi walang pinagkaiba yan doon sa ano, sir, yung alam mo talaga eh. Kapag alam mo, ibig sabihin, mas malalim yung pinag-aralan mo bago mo malaman yun. Gets nyo? Ha? Alam mo yung procedure kung ba't mo nalaman. Hindi basta-basta, ganito yan. Halimbawa, ilan ng butas ng Titanic. Mga ganun, sample lang. Ilan ng butas ng ganito. Dapat na pag-aralan mo, hindi nasasagot ka kagad dahil nalaman mo lang sa iba. Hindi. Dapat na pag-aralan mo yung bago mo malaman. Kaya yun yung sasagot mo dapat sa kanila. Di ba? Members. Ibig sabihin marami. At yung spokesperson ng Admiral Trinidad ng Navy, ng Philippine Navy, ay isa rin. Ito, representante lang. Mga nagbibigay ng official statements tungkol sa... Yan yung senador nyo. yan yung senador nyo. Yung binabasa ni Senator Marcoleta at yung binabasa niya sa harapan nyo, dapat meron din si Matching yan. Dapat i-debunk niya kung ano yung mali doon kay Senator Marcoleta. Hindi yung may sarili siya diyang paliwanag, tapos i-kontra niyo yung kay Senator Marcoleta. Ang layo ng tanong kasi ang tanong niya, naipatala na ba? Philippines. Yun po. Kasi napaka linaw po ngayon. At nung sinabing uniform personnel, service members, ibig sabihin marami, sinabi pa yung or they will
pay the price for what they did. So ito ay maanghang na salita dahil ito ay pananakot. They will pay the price. It's a threat. Eh, siyempre ang ating Oh, napansin niya lang yung threat ng China. Pero yung ginawa ni Tarela, hindi niya napansin. Kinakampiyan pa nila. Sir, wala namang ganyanan, sir. Huwag naman, sir. Huwag niyo naman lokohin mga taong bayan, sir. Kayo naman, oh. Parehas tayo, sir. Mga makatwirang kayo. Ganto lang yan, sir, ha. Ulitin ko sa'yo, sir, ha. Ang tanda mo na, sir, eh. Dapat, ano ka na, eh. Alam mo na yan, eh. Mali yung ginagawa ng China sa atin. Pero mali din yung ginawa ni Tarela na pamamaraan para masabi na mali yung China. Yan dapat, sir. Hindi mo kakampihan mo. Ba't mo kinakampihan? Hindi mo talaga kinakampihan kung sino man dyan. Dahil yung taong bayan, nag-hype ka lang. Siguro, gusto mo mapalakas sa 2028 ulit. DND, ang ating Armed Forces of the Philippines, eh, pag may threat, seryoso ito. Hindi maaaring tumahimik. Hindi maaaring Ibig sabihin mo, yung kapwa natin ninakawan tayo sa flood control, yung ba hindi kailangan tumahimik? Ikaw nga. Tahimik nga kayo eh. Di ba? Tahimik sila eh. Di ba? sabihing deadma. Hindi po ba? Opo, sa linggo? napakaganda po ng paglilinaw natin sapagkat kanina po sa palitan po ninyo ng salita. At ito naman po yung very educational po no sa lahat ng ating mga kababayan. Para mas malinaw po lilinawin po natin bilang ako po ang chairman ng Public Information, ang Philippine Coast Guard po ay hindi kailanman sa ngayon ay nasa ilalim as of February 2026 ay wala po sa ilalim ng DND at ng AFP. Tama po ba ako? Tama ito. Opo. At yung pahayag po ng AFP at DND, hindi po ito parang inuutusan o sinusuportahan ang mga sinasabi po ni Ginoong Tarriela. Sa spokesperson nung West Philippine Sea, anong tawag doon? Si Ano na naman siya? Tingnan. Ay, Diyos ko po. spokesperson basically. No, spokesperson representing what? Yung yung group, Tamo. di ba? Sabi si Robby, handa dyan. Bago pumasok yan dyan. Eh ito, hindi mo alam eh. Ha? Yan ang sinasabi natin na ngayon lang kasi nakisawsaw. Ganyan talaga. Kapag ngayon lang pinag-aaralan yung sitwasyon na to. Tapos sabihin mo, Pilipino? For Pilipino kayo? Ha? So, composed of who? Sa West Philippines yung task force. Yeah, Task force on West andun ng military, di ba? Philippines. Ito yung tsura ni Robby, no? Ayaw lang magsalita pero nababasa ko sa mata niya na ano ba yan? Yan ba yun? Yan ba yung siya sabi nyo? Yes, si Commodore Tarriela, bagamat siya ay hindi miyembro ng Sandataang Lakas, ay siya ang spokesperson ng Task Force West Philippine Sea, na kung saan ang kabuang task force, kasapi dyan ang Armed Forces. Mali kasi itong mga senador na tumisan eh. Alam mo, tatanungin ko lang yan para matapos eh. Ikaw, Matching, tama ba yung ginawa ni Tarriela na i-post niya yung ano ng Pangulo? Sumagot po kayo in live TV. Papasagutin ko siya, hindi para sa akin eh. Para sa taong bayan marinig. Tingnan mo, hindi sasagot yan. Dapat ganyan ang tunay na debate. Yung pag-debate, katatandaan nyo pag maraming tao, hindi na para paniwalain mo siya. Dahil niya, kaya nga nakipag-debate yun kasi hindi siya maniniwala sa sinasabi mo. Ang gagawin mo na lang, yung mga makakarinig sa'yo, yung sagot niya sa tanong mo. Tanungin ko to isa lang maiksi lang Ikaw ba, Matching? Ha? Tama ba ginawa ng Tarriela? Tama o mali? Sagot po kayo. Pag sinabi niyan tama, thank you so much. Tapos ka na. Upo ka na. Alam na ng taong bayan yun. Kaso hindi sasagot ng tama yun. Mangangatwiran yun. Et cetera. Hindi kasi ganyan-ganyan ganyan-ganyan. Uulitin ko ulit. Tama o mali? Sumagot ka. Hindi sasagot yan. Promise ko sa inyo. The Philippines. Wala kasing ganyan senador ngayon Hindi ko alam Ayaw ko lang malitin na pero wala ako nakikita ng ganyan senador. Nakikita ko. At ang Department of National Defense, Mr. President. Opo, tama po yan. Opo, napakaganda pong informasyon yan para sa ating mga kababayan. Pero kailangan po nating linawin. Siya po ay nakaisuot ng uniforme
ng Philippine Coast Guard. So siya po ay civilian personnel, hindi po siya military service personnel. Opo. Kailangan lang po natin linawin. Yes. Wala po akong sinasabing may mali o ano. That is correct. Opo, bilang ako po ay public information lamang po. At sa atin pong RA 993, ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard, RA 993, malinaw po dyan, nasasa ilalim lamang ang Philippine Coast Guard sa DND at sa AFP wartime. Ibig sabihin sa panahon po ng gera na nagdeklara ang Congress ng gera. Tama po ba? I beg your indulgence. Ako yung humihingi ng paumanhin. Maaring ulitin po dahil meron lang nabanggit sa akin. Opo, sorry po. Yung ating resource person Opo, doon po sa 993. Yan ang hirap. Wala lang masama po sa resource person po. Wala masama po maturuan ka doon sa staff mo. O kung staff mo man yan o sino man yan, wala masama na turuan ka para hindi ka maligaw nga naman. Pero, ang masama kasi niyan, ganito Senator Kiko, ang masama po niyan, dapat napag-aralan nyo yan. Para po, hindi lang kayo basta sasagot. Hindi ho ba? Ganun po yun. Halimbawa, ano nakikita mong kulay na, ano kulay nakikita mong kulay ng bakod nila? Kulay pula. Alam mo, sagot kulay pula. Pero hindi mo inalam kung bakit naging pula. Gets nyo? Alam mo lang, pula yung bakod nila. Pula. Nagmamalay ka pa. Pula yun, pula. Pero hindi mo alam kung paano naging pula. Kasi hindi mo napag-aralan. Kasi tinanong mo lang ngayon lang. Pero si Senator Marcoleta, napag-aralan na yon. Kaya pag tinanong siya, alam niya yung sasagot niya, at kung ano yung sinagot niya, sigurado siya. Di ba? Republic Act 9993. 9993. Opo. Ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard. Meron po tayong wartime attachment doon. Yes. Ang nakalagay po doon, ang PCG ay mapapasailalim sa DND at sa AFP kapag nagdeklara na po ng gera ang Congress. Tama po ba? Tama po yun. Opo. Gusto ko lamang pong linawin din sa ating mga kababayan, wala pa po tayo sa deklarasyon ng gera. Tayo po ngayon ay, At naway hindi mapunta ron. inshallah, Naway hindi daw mapunta doon sa gera. Ikaw, Senator, sa tingin mo, yung ginagawa niyong patutsadahan, oo, naiintindihan namin kayo, tinira kayo ng China, masama loob nyo. Pero dapat nagparaan na kayo. Bakit? Kasi taong bayan maapektuhan sa tingin mo. Sa tingin mo yung patutsadahan ni, ni Tarela na ginawa ng karikature yung presidente, sa tingin mo hindi pagsisimulan ng gulo yan, sir? Sagutin nyo. Tapos sabihin nyo ngayon, sana wag magkagera. Wag naman, di ba? Ngayon, sir, sa kayo sumagot, sir, napaplastikan kami sa iyo, sir, totoo lang. Napaplastikan kami po sa iyo. Di ba? Ayaw nyo ng gera. Pero, kung si Tarela, kung konsintihin nyo na gano'n ang presidente, paano pa kasi ibang araw gumanon nyo, kinukonsinti nyo? At pati ata Malacanang kinukonsinti yun eh. Paano ko sa ibang araw gumanon ng kakaiba yun? Tapos, nagsiklab ng digmaan alam mo, tanda mo ang isang digmaan nagsisimula sa maliit. Kahit nung araw pa po, dahil sa tinapay, nagkaroon ng digmaan. Tanda mo yan. Dahil sa balde. May istorya po sa sino nakakalam dito? Dahil sa balde po, nangyari yon sa Europa yata. Isang balde, nagkaroon ng malaking digmaan sa lugar dun. Digmaan sila. Dahil sa balde, kasi nung araw, yung balde na yon, kaisa-isang balde dun sa lugar nila. Kinuha nung isang taga-ibang baryo yung balde. Naalaman dun sa baryo na napunta yung balde. Kasi nung araw, balde mahalaga Mga 15 to 14th century, mahalaga ang balde. Ngayon, pwede ka nang bumili 20 pesos na balde. Dati, napakalaga ng balde sa balon. Ang gumagawa talaga niya, mga blacksmith yata, mga ganun. Mahihirapan ka kumuha ng balde, hindi basta-basta. Nawala, nanakaw ng isang baryo. Nagkaroon ng digmaan. Ganun din sa sa tinapayan. Isasabi, pastry wire. Search nyo. Dahil sa tinapay, nagkaroon digmaan. Englishin nyo lang. Eto, sir, baka dahil sa Coast Guard na yan, the caricature, magkaroon ng digmaan. Sa pagitan ng maliit, hindi naman malaki yan, maliit lang, pero malaking epekto yun, sir. Lalo sa ekonomiya. Sa kakadaldal ninyo na patutsadahan. Maging maingat lang po sana tayo kapag
sa mga ating mga pahayag sa inyo pong dalawa ng aking mga hinahangaang senador. Sa inyo po, Senator Francis Kiko Pangilinan, kay Senator Rodante Hanga ka dyan. Ako hindi ako hanga dyan. Totoo lang. Wala akong hinahangaan dyan. Totoo lang. Nangihinaan ako sa kanya eh. Kaya hindi ako hanga dyan. Kay Senator Rodante Marcoleta, hanga ako. Yeah. ulit Pero hindi siyempre lahat. sapagkat sa ngayon po, ang laging pinag-uusapan, ang Chinese Coast Guard ay nasa ilalim ng Army Hmm. ng China. PLA. Opo. Maiwasan po sana natin na magkaroon ng pag-iisip na ang ating Coast Guard ay nasa ilalim na rin ng military. Sapagkat hanggang ngayon po, ay ipinagpipilitan ko at ipinaglalaban ko kung ano po ang RA 993. Ito po ay civilian in nature. Ito po ay hindi nasa ilalim ng military. Sapagkat kapag nangyari po ito, napakadelikado po nito para sa usapin nito. Ako po, ang gusto ko po ay maayos ito ng usapan. Hindi ko po kinokontra anuman kung ano ang damdamin ng bawat Pilipino dahil tama. Tama na ipaglaban po natin yung atin. Hindi tayo pwedeng umatras. At hindi din po ako papayag na kapag tayo inaapi na, kahit masi gulayat pa yan, kapag dating po sa usapin ng lalaban tayo. Yung mga mahihina dyan na sinabi ni Senator Robby, kung matatandaan nyo, na bakit di bumili ng mas malaking kanyon na pambomba. Hindi nila naintindihan yun. Senator Robby, sa susunod po, alam mo naman, ibang Pilipino mahina sa reading comprehension eh. Mahina po sa ibang pandin eh. Iba dyan nakikisimpatya lang eh. Sa susunod po, gagandaan nyo sentence nyo po. Hindi nila naintindihan yung ibig sabihin nun eh. Di ba? Akala nila, si Senator Robin, akala ko ba ayaw mo ng gera, bakit bibili ng malaking kanyon? Hindi ganon. Yun ay isang sarcastic na salita yun. Parang ganito, papaliwanag ko sa inyo ha. Puro gera kayo, puro digmaan ang gusto nyo. Sige. Kinakanyong kayo, ba't ayaw nyo bumili ng malaking kanyon? Kanyonin nyo rin yun. Sige, go ahead. Kuha nyo. Di ba? Kulang po kasi delivery, Senator eh. Di ba? Kuha nyo delivery ko. Ha? Sige, aber, gusto nyo naman ng gera sa China o ayaw ng gera, gusto nyo ng away, ayaw matigil yung patutsadahan. Total, binobomba kayo ng tubig. Ba't ayaw nyo bumili ng mas malaking bomba? Kayo, bombahin nyo rin yun. Gets nyo? Hindi para gusto ko bombahin yun. Itina-challenge kita. Sige nga, gawin mo nga yun. Nagpipresenta ka eh. Si Senator Marcoleta, diplomasya, ikaw gusto mo kagulo eh. Ikaw, sige, mauna ka. Parang ganun katumbas nun eh. Hindi nakakaintindi yung iba dyan. Di ba? Pero, ang pakiusap ko lamang po, tamang impormasyon ang ibigay natin sa ating kababayan. Yan. Tamang impormasyon. Sino may hawak ng tamang impormasyon? Si Senator Rodante Marcoleta. Yan ang gusto niya mangyari. Magkaroon tayo ng i-educate natin yung mga tao na kung ano dapat gawin dyan sa West Philippine Sea. Hindi yung sasabihin mo, akin na lang yan. Sabi ko kayo na, example ko yung doktor eh. Hindi porket binigyan ka ng ng medical record, ayun na yun yung sakit mo. Ito na. Sabihin alam mo, kailangan talaga ng patotoo sa lahat. Kahit saan ka yung sasakyan mo, kailangan mo i-rehistro. Di ba? Ini-educate tayo ni Senator Marcoleta sa himay-himay na paraan. Hindi yung pasabi, inaward sa inyo ng ng international law. Inyo na yan. Saan namin sisimulan? Dapat niya kumikilos si Tarela eh. Anong ginagawa? Sabi ni Senator Marcoleta, ayun, puro pakikipag-away, gusto sa China nakipagsagutan. Hindi mo alam kung bakit niya ginagawa yon. Tapos, nung pumutok yung balita, kinampihan pa lang ibang senador yung ginawa ni Tarela. Imbis na mamagitan na lang. Hindi ba pwede mga senador mamagitan na lang? Ayaw nyo. Kasi gusto nyo, kumampi kayo kahit mali yung kinakampihan nyo, basta alam ng Pilipino, tama kayo, doon dinadala. Kaya sinabi ni Senator Robin, sana yung totoo lang. Hindi totoo kasi ito Senator Robin eh. Alam namin Senator Robin yung pinaparinggan mo. Ang pinaparinggan ni Senator Robin dito, yung mismong kausap niya, yan si Matching, di ba? Wala naman ibang agresibo, yan si Matching na naman eh. Di ba? Yun lamang po sapagkat napakahirap lumaban kapag bulag ka.
Oh, bulag ka. Yan, bulag yan. Yang kaharap mo, bulag yan. Dahil kung talaga nakakakita yan, hindi niya isasang-alang-alang ang kabuang ekonomiya ng Pilipinas, ang tourism, lahat ng OFW, sa kanyang mga patutsadahan. Hindi porke tinira ka ng gobyerno ng China, makikipagbangayan ka. Tapos gagamitin mo Pilipino? Sa anong paraan niyang ginagamit ang Pilipino? Sa anong paraan ginagamit nila? Ang Pilipino. Sasabihin nila, ipinatatanggol namin ng mga Pilipino dahil inaapin yung mga China kayo. Oo, talaga? Inaapin ng mga China? Yung unahin nyo muna, yung mga nauna, alin yung flood control, inapi kami ng kalahin natin. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Maraming salamat kay Ginoong Senador Robin Hood Padilla sa kanyang mga tanong at makakaasa kayo. Kami ay nakikiisa sa iyo na ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng gulo, pero yung sa tamo, ayaw mo tigilan. Diyos ko. Sir, wag kami, sir, wag kami. Ayaw namin ng kalat. Pero yung kasamahan mo nagkakalat. Payag ka. Anong katunayan payag ka? Si Tarela nga kinakampihan nyo eh. Diba? Paano yun? Hindi nyo masasabing, ay, hindi namin kinakampihan si Tarela, may sinabi ba kami? Wala kayo sinasabing kinakampihan nyo. Pero yung act nyo, na hindi nyo sinawa yung isang mali, para nyo, dahil nyo pa nakumampi. Tatandaan nyo yan. Kapag ang isang tao nakita mo mali yung ginagawa niya, halimbawa, nakita mo yung tao, nagtapos sa hindi na matapunan, hindi mo sinaway. May kaparaanan ka at may kakayahan ka at may power kang sawayin siya, hindi mo sinaway. Dahil mo pa talaga, bukod sa kinunsinti mo yung tao, payag ka rin sa ginawa niya. Ganun lang yun eh. Ayaw mo ng gulo. Pero si Tarrela, naghahanap ng gulo yun eh. Hindi ba naghahanap ng gulo yun? Siguro sa palagay niya, hindi siya naghahanap ng gulo. Pero dun sa kanyang binitawan na karikature para sa Pangulo ng China, gulo ang idudulot nun. Maliit man yon, pero lumalaki yun. Ito nga, palaki na eh. Sino ba nagpapalaki nito? Si Senator Marcoleta? Hindi. Kayo. Si Senator Marcoleta nga gusto diplomasy. Di ba? Para hindi manggigil yung China eh. Di ba? Ayaw mo ng gulo? Hindi kami naniniwala, sir. Alang ang masusunod. Oh. Kahit maghapon tayong magdebate dito tungkol sa agrikultura at pangingisda, yan talaga ang gusto kong gawin. Yun ang gusto mong gawin kahit maghapon na kayo pagdebate? Alam mo, sir, sa pakikipagdebate, sir, hindi lang para reward sa sarili mo na mananalo ka. Dapat sa pakikipagdebate, may naririnig yung mga tao na sustansya sa lalabas sa'yo. Sa pakikipagdebate mo, dapat may solusyon. Kagaya, sabi mo, tungkol sa pangingisda. Yan West Philippine Sea, pangingisdaan na marami yan. Hindi mo ba naisip yung papatutsada ng mga kasamahan mo na hindi mo magpaparaya? Dahil sa patutsada ng mga kasamahan mo, kahit isang pirasong tilapia o isang pirasong dilis, hindi makakahuli doon. Dahil sa patutsadahan nyo sa China. Tama, mali? Oo, may karapatan tayo sa West Philippine Sea. Atin yun. 1,000,000% sa atin ng West Philippine Sea. Pero sana, lumulugar tayo. Gawin natin sa tama yung galit natin, hindi sa pamamaraan na kung saan nasanay tayo sa Pilipinas na yung individual pag nagalit, galit ka. Hindi ito, bansa itong kalaban natin. Tama, mali? Ito'y nakita lang natin ang kahalagahan ng ating isinasagawa. Kailangan natin gawin. At Ano? tayo nagpapasalamat sa kanyang mga tanong. Wala sa loob yung sinabi niya. Mr. President. Jordi Leader. Mr. President, kung papayagan niyo po ako, konting manifestation. Okay na. Tapos na yan. Maraming tayo. Ito po sa atin mga kaibigan, isa lang bago tayo magtapos. Tama sinabi ni Senator Robin Padilla na yung totoong impormasyon lang. Yung sinasabi ni Matching, totoo bang impormasyon yan? Nagsasabi na totoong impormasyon, pero binabasag mo rin yung impormasyon na sinasabi mo, alin yun? Ayaw mo ng gulo, pero si Tarrela, pinapayagan nyo na gano'n yung di gulo. Ikaw na nagsasabing bawal magtapon ng basura, pero ikaw, kasama mo, nagtatapon ng basura sa paligid. Hindi mo sinasaway. Di ba gulo hanap nun? Okay, hanggang doon lang po muna. Maraming salamat, Senator Robin Padilla, Senator Rodante Marcoleta. Paalam sa inyong lahat.